الله وبركاته. أي نعم إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Thursday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. At siya po ay isang dariya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Ang kanyang tatalakayin ay ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malinaw po ba ang ating boses? Naam, wadih Sheikh. طيب. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أعد الله للذاكرين الله كثيرا والذاكرات أجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما كان وما يكون وكفى به عليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة، على هذا اللقاء المبارك. نعم، حياكم الله وبياكم. Ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, pagdakila ay para kay Allahu Jalla wa Ala, ang tagapaglikha ng sanlibutan, ang nagmamay-ari ng bawat kaluluwa, ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nandirito sa mundo, at ang nagmamay-ari sa kabilang buhay. Sinasaksiyan ko na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya na Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisa at walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ibinaba sa kanya ang aklat at ang hikmah, which is ang sunnah, at itinuro sa kanya ang mga bagay na hindi niya pa nalalaman. At siya ay naging pinakamainam sa lahat ng mga tao. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, sampo ng kanyang mga pamilya, kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong sumunod sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Babe. Ngayong araw mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa biidhnillahi ta'ala sa maikling oras na ito ay ang pag-alaala sa Allahu Jalla wa Ala. Naam. Mga alipin ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ng Allah at alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian. Tayo mag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian
at marami ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang sitwasyon natin. Sapagkat ang Allah ay nagsabi sa Suratul Ahzab, aya ika-41 hanggang 42. Kanyang sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, wasabbihu bukratan wa asila. Ayon sa malapit nitong salin, o kayong mga nananampalataya, udhkurullaha dhikran kathira. Alalahanin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng palagi ang pag-alaala at inyo siyang luwalhatiin sa umaga't hapon o di kaya sa umaga't gabi. At sa iba pang talata, kanyang sinabi sa Suratul Baqarah, ay 152, Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. At ako'y inyong alalahanin, sabi ng Allah sa malapit nitong salin, at akin kayong aalalahanin. Naam. At kayo'y magpasalamat sa akin at huwag ninyong itatanggi ang biyaya sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala wala takfurun. Naam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pag-alaala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pantaboy sa syaitan. Naam. Ang pag-alaala natin sa Allah, al-dhikrullahi ta'ala, sababun ijtinab minasyayatin. Ibig sabihin, ang pag-alaala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pantaboy natin mula sa syaitan at ito ay proteksyon mula sa apoy. Naam. At ito rin ay dahilan sa pagpasok ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katakutan natin mga kapatid ang Allah subhanahu wa ta'ala at paramihin natin ang pag-alaala at pagpapasalamat sa Kanya. Ito yung word of the day natin ngayon. Yung katakutan natin ng Allah at paramihin natin ang pag-alaala at pagpapasalamat sa Kanya. Naam. Ngayon, ang pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid ay maaaring ito ay sa pamamagitan ng ating mga puso, naam. Maaaring sa pamamagitan ng ating dila, o di kaya naman ay maaaring sa pamamagitan ng mga gawain. Naam. Maraming maaaring maging paraan ng pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Surah Taha, aya ika-14, wa aqimis salah li dhikri. At inyo ikang itayo ang sala bilang alaala sa akin. Naam, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa nga niya sa Suratul Ankabut, aya ika-45, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Sabi ng Allah, at iyong itayo ang sala. Tunay na ang sala ay pumipigil sa kasuklam-suklam na gawain at kasamaan. At tunay na ito'y malaking pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay sa pamamagitan ng paggawa. Ito ay sa pamamagitan ng gawain. Na kung saan ang pagsasala, sabi ng Allah, ito'y pag-alaala kay Allah. Wa aqimis salata li dhikri. Itayo mo ang sala bilang pag-alaala sa akin, sabi ng Allah. At sa ibang talata, sinabi niya na wala dhikrullahi akbar. Tunay na itong pag-alaala kay Allah ay malaking pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdarasal na ito ay malaking pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. So yan ang pag-alaala na nabanggit sa Quran sa pamamagitan ng ating gawain. Pangalawa, ang pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng puso. Naam. Sa pamamagitan ng ating mga puso, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ng Allah sa Hadith Al-Qudsi. Naam. Kanyang sinabi, Ana ma'a abdi in dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsi. Wa in dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in khairum minhum. Naam. Sa malapit nitong salin, ako ay kasama ng aking alipin, ang sabi ng Allah.
kapag ako'y kanyang alalahanin sa kanyang sarili, ay akin siyang aalalahanin sa aking sarili. Ulitin natin, ako'y kasama ng aking alipin, sabi ng Allah, kapag ako'y kanyang alalahanin sa kanyang sarili, ay akin siyang aalalahanin sa aking sarili, sabi ng Allah. At kapag ako'y kanyang alalahanin sa isang pagtitipon, ay akin siyang aalalahanin sa isang pagtitipon na mas maigi at mas mabuti o mainam kaysa rito sa pagtitipon nila. Subhanallah. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maaaring sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawain, kagaya ng pagdarasal, as-sala, pagbibigay ng zakah, sasagawa ng Hajj, naam. Gayon din ang pagsasagawa ng Umrah at ang lahat ng mga uri ng pagsamba. Ito man ay pananalita, gawain o pagbibigay ng kayamanan o paggastos, paggugol ng kayamanan. Okay? Gayon din mga kapatid na ang pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay dahilan ng pagkakaroon ng kapanatagan ng mga puso ng mga tao. Naam. Ang pag-alaala kay Allah mga kapatid ay dahilan para magkaroon ng kapanatagan ng ating mga puso. Ito ay ayon sa sinabi ng Allah sa Suratul Ra'd, aya ika-28, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Sa malapit nitong salin, silang mga nanampalataya at naging mapanatag ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pag-alaala sa Allah. Tunay na ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapanatag nito ang mga puso. Ibig sabihin, ang pag-alaala kay Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay nagdudulot ng katiwasayan, kapahingaan at kapanatagan ng ating mga puso na nakaka-relax. Ito yung gamot sa ating depression mga kapatid. Na kung mayroon taong nadidepress, subhanallah, alalahanin lamang niya si Allah. Basahin niya ang mga talata ng Allah sa Quran. Basahin niya ang Quran. Katiyakan, kahit 5 minutes lang, inshallah, mawawala ang depression na kanya nararamdaman. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Tunay na ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapanatag nito ang puso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam mula sa mga problema o depresyon. Allahu Akbar. Taib. Gayon din, ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay binubuhay nito yung mga pamamahay o yung mga buyut, yani yung mga bahay. Binubuhay nito ang mga pamamahay. Nagkakaroon ng buhay ang mga pamamahay. At ang mga bahay naman na hindi naaalala ng Allah, katiyakan ay parang mga patay. Nawawalan ng sigla, nawawalan ng buhay. Ito ay alinsunod sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Mathalul bayti alladhi yadhkurullaha fihi wal baytu alladhi la yadhkurullaha fihi kamathalil hayyi wal mayyit. Naam. Ay sa malapit itong salin, ang kahalintulad ng bahay na inaalala dito ang Allah at ang bahay na hindi inaalala dito ang Allahu Jalla wa Ala ay kahalintulad ng buhay at ng patay. So malinaw ang hadith na ito mga kapatid, na ang bahay na kung saan ay binabasa ang Quran, ang bahay na may mga ta'alim, yung pinag-aaralan ng Islam, may nagdi-discuss, may nag-aaral, may nagkukwentuhan, may nagtuturo ng pag-alala kay Allah, ng mga katuruan ng Rasulullah, katiyakan ito ay parang bahay na buhay. At ang bahay naman na walang pag-alala kay Allah, ultimo mga sunnah na salah, ultimong pagbabasa ng Quran ay wala, katiyakan ito ay parang mga bahay na patay. Subhanallah. Ito ay
parang patay mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman dahil dito'y paramihin natin mga kapatid ang pag-aalaala sa Allah. Ang pag-aalaala sa Allah mga kapatid ay ito ay isang proteksyon. Naam, proteksyon ito ng tao kapatid. Proteksyon ito ng isang tao sa anumang mga masama na mangyayari. Naam. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa malapit nitong salin, at aking kayong inuutusan ng pag-alaala sa Allah dahil katulad nito ay ang paglabas ng kalaban na nagmamadali upang siya'y hanapin. Ibig sabihin, hanapin ang kanyang kalaban. Ngunit siya'y kumubli sa isang matibay na muog dahil dito'y niligtas siya ng Allah mula sa kanila. Ibig sabihin, ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay proteksyon sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng may balak na masama sa iyo. Ikaw ay pangangalagaan ng Allah Jalla wa Ala sa dulot nila nakapinsalaan sa iyo kapatid. Kahit sa mga disgrasya, naam, sa mga aksidenteng magaganap o nagaganap sa kalsada, naam. Kamakailan lang o nung isang araw lang ay subhanallah dito sa amin mismo sa Lower Bikutan ay nagkaroon ng disgrasya, nawala ng brake yung dump truck. Subhanallah. So tayo ay alhamdulillah iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala mula dito. Kasi ito ay malapit na sa amin that time. Subhanallah. So dahil sa pag-alaala kay Allah, pag-alala sa Allah at pagbigkas sa mga dhikr, ay napapangalagaan ka, napoproteksyonan ka mula sa kahit na anong kapahamakan kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nararapat lamang sa isang Muslim na bumaling siya sa pag-alaala sa Allah ng parati at magpakailanman. Naam. At gawin niya itong pangkubli mula sa kanyang mga kalaban at gawin niya itong proteksyon mula sa kaparusahang apoy at sa lahat ng mga masasamang bagay kapatid sa pananampalataya. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ano nga ba ang pinakamainam na pag-alaala? Ano nga ba ang pinakamainam na dhikr kay Allah Jalla wa Ala? So ngayon, ang pinakamainam po, naam, na pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala o pag-dhikr ay ang pagsasabi ng La ilaha illallah. Naam. Ang pagsasabi ng La ilaha illallah sapagkat ito ang siyang ikhlas, ito ang taqwa, at siya ang urwatul wuthqa, naam, yung matibay na hawakan, naam. At siya rin ang tinatawag na kalimatut tayyibah, yung mabuting salita. Siya yung mabuting salita kapatid sa pananampalatayang Islam. Naam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farhuha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Naam. Ayon sa malapit itong salin, ito ay sa suratu Ibrahim ayat 24 hanggang 25. Hindi ba ninyo nakita kung paano naglahad ng paghahalintulad ang Allahu Jalla wa Ala ng kanyang ginawa ang mabuting salita na tulad ng isang mabuting punong kahoy na ang ugat ay matatag na nakatirik at ang mga sanga nito ay nagtataasan sa kalangitan. So ngayon ang tinutukoy dito mga kapatid na kalimatan tayyibah ay ang la ilaha illallah. Naam. Ito ay ayon sa nabanggit sa tafsir. Ayon sa nabanggit sa tafsir, ang tinutukoy dito na kalimatan tayyiba ay ang la ilaha illallah. Kaya naman mga kapatid, paramihin natin ang pagbanggit nito. Buhayin natin ang sa ating mga puso sa pamamagitan ng pagbibigkas nito, naam, at ating itayo ang anumang tahanan sa pamamagitan ng la ilaha illallah. Buhay natin ang anumang tahanan sa pamamagitan ng pagsasabi ng la ilaha illallah, pagpaparami nito. Naam. At ating gawing maliwanag ang ating mga oras.
ating gawing buhay ang ating mga oras. Ating gawing masagana ang ating mga oras sa pamamagitan nito, kapatid. Naam, kapatid sa pananampalatayang Islam. Naam. Palagiin nating sabihin ito. Palagihan nating sambitin ito. Naam. Sapagkat isang araw tinanong ang Rasulullah tungkol sa isang gawain na magiging dahilan ng pagkapasok sa paraiso at kanyang sinagot, La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Sabi ng Rasulullah, yung panatilihing basa ang iyong dila sa pag-alaala sa Allah. At ito ang pagsasabi ng La ilaha illallah, mga kapatid. Ang pagsasabi ng palagian ng La ilaha illallah, ito ay dahilan upang makapasok tayo sa paraiso. Kaya naman ating sanayin, mga kapatid, ang ating mga dila sa pag-alaala sa Allah ng palagian at magpakailanman, at huwag nating kalilimutan ng pag-alaala na ito. Naam. Dahil sino man ang kalimutan niya ang pag-alaala sa Allah, ay hahayaan siya ng Allah at ang syaitan ang kanyang magiging kasama. Subhanallah. Ibig sabihin, papabayaan siya ng Allah. At kapag napabayaan na siya ng Allah, katiyakan magiging kasama niya ang syaitan. Maliligaw siya. Liligawin siya ng syaitan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Aywa. Gayon din, mga kapatid, na ang salitang La ilaha illallah, na kung saan ito ay napakagaan sa ating mga dila, subalit tandaan natin na ito ay napakabigat para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakabigat ito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakabigat nito sa timbangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ito ay ayon sa hadith na nabanggit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Musa o si Moises alaihi massalatu wassalam. Anong sinabi niya? Ya Rabbi, allimni shay'an adhkurka wa ad'uka bih. Sumagot ang Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amiruhunna ghairi wal ardina as-sab' wa 'amiruhunna ghairi fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Ayon sa malapit nitong salin, sinabi ni Musa kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang panalangin, O aking Panginoon, ituro mo sa akin ng isang bagay, dhikr, na kung saan aking kang aalalahanin sa pamamagitan nito at ako'y mananalangin sa iyo sa pamamagitan nito. Na sinabi ng Allah sa kanya, Qul ya Musa la ilaha illallah. Sabihin mo, O Musa, ang la ilaha illallah. Si Musa ay tumugon, Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Sinabi ni Moises, O aking Panginoon, lahat ng iyong alipin ay sinasabi nila ito. Kasi ang gusto ni Musa ay special lamang sa kanya, mga kapatid. Subalit ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Law anna samawati sab' wa amiruhunna ghairi wal ardina sab' fi kiffa. Sinabi ng Allah, kung ang 7 palapag na kalangitan, naam, maliban sa akin, sabi ng Allah, at ang 7 palapag ng kalupaan at ang lahat ng napapaloob sa mga ito, naam, ito ay nasa isang timbangan, at ang la ilaha illallah ay nasa isang timbangan, malats bihin na la ilaha illallah, ay magiging mas mabigat pa rin yung la ilaha illallah. Ibig sabihin, kung pagsama-samahin ng lahat ng nasa kalangitan, lahat ng nasa 7 palapag ng kalangitan, lahat ang napapaloob dito maliban sa Allah, kasi sinabi niya dito, wa amiruhunna ghairi, maliban ang kanilang pinuno, at ang pinuno naman ay walang iba ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng nasa kalupaan ay pagsama-samahin sa iisang timbangan lamang itong lahat, at ang la ilaha illallah ay sa iisang timbangan lang, katiyakan na malats bihin na la ilaha illallah. Mas mabigat pa rin ang la ilaha illallah. Subhanallah. Mas mabigat pa rin ito,
mas mabigat ang timbang ng la ilaha illallah. Subhanallah. Kaya naman ito ay may magaganap sa kabilang buhay na kung saan ay ihaharap ang isang lalaki na mayroon siyang 99 na aklat na punong-puno ng listahan ng kanyang mga kasalanan. Ibig sabihin, meron siyang 99 na aklat na itong 99 na aklat na listahan ng kanyang mga kasalanan ay puno. Naam. At ang sukat ng bawat aklat dito, bawat isang aklat ay kasing lawak ng mararating ng ating paningin. Subhanallah. So sobrang laki nitong kasalanan ng dala-dala ng taong ito. Subhanallah. Pagkatapos tatanungin ng lalaki na ito, mayroon ka bang nagawang kabutihan? Siya ay mahihiya at sa kanyang sasabihin, wala po o aking Panginoon. Sasabihin sa kanya, hindi. Bagkus mayroon kang isang kabutihan at tunay na hindi ka maaapi sa araw na ito. Ibig sabihin, hindi ka madadaya sa araw na ito. Subhanallah. Pagkatapos ika ay ipapakita sa kanya ang maliit na papel na listahan ng isang kabutihan na meron siya. At ito ay, subhanallah, nakasulat dito ang la ilaha illallah. At ito'y ilalagay sa isang bahagi ng timbangan. At sa kabilang bahagi naman ng timbangan na ilalagay ang 99 na aklat na listahan ng kanyang kasalanan. Na bawat isa nito ay kasing lawak ng mararating ng paningin ng isang tao. Subhanallah. At ito'y titimbangin at ang magiging resulta mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mas magiging mabigat pa rin ang la ilaha illallah. Subhanallah. At ito'y magiging dahilan na makakapasok sa paraiso ang lalaking ito. Subhanallah. Allahu Akbar. Naam. Ang la ilaha illallah ay isang dakilang salita mga kapatid. At ito'y napakabigat sa paningin ng Allah. Ngunit hindi sapat po. Tandaan natin na hindi sapat ang pagbigkas lamang ng dila sa salitang ito. Bagkus ito ay may kahulugan na dapat malaman at mga bagay na dapat gawin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang kahulugan ng la ilaha illallah ay walang totoong sinasamba maliban sa Allah at lahat ng sinasamba maliban sa Kanya ay huwad o peke. Naam. Lahat ng sinasamba ng bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan ito ay mga huwad na Diyos-Diyosan. Alinsunod ito sa sinabi ng Allah, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Sa Suratul Luqman, aya 30. Ayon sa malapit nitong salin, kanyang sinabi, iyon ay dahil tunay na ang Allah ay siyang totoo. Siya lamang ang totoo. Naam. At tunay na ang kanilang mga sinasamba maliban sa Kanya na Allah ay mga batil, mga huwad. Naam. At tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamataas at pinakamalaki mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. At ang la ilaha illallah mga kapatid, ito rin ang dahilan kung bakit pinadala ng Allah ang mga propeta. Naam. Ang la ilaha illallah, ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah Jalla wa Ala ang mga propeta. Sa Suratul Anbiya, aya 25, kanyang sinabi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Suratul Anbiya, aya 25, sa malapit nitong salin kanyang sinabi, at wala kaming pinadalang sugo na nauna sa iyo o Muhammad maliban na lamang na aming ipinahayag sa kanya na tunay na walang ibang Panginoon na marapat sambahin maliban sa akin, kaya't ako'y inyong sambahin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La ilaha illallah. Yan ang dahilan bakit ipinadala mga propeta at mga sugo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang la ilaha illallah ay may kahulugan na nararapat lamang ng malamat isagawa ng isang Muslim. Naam. Ang la ilaha illallah ay pinapasinungalingan nito ang lahat ng shirk o yung pagtatambal sa Allah at ang lahat ng mga sinasamba maliban sa Kanya. Subhanallah. At pinatotohanan nito ang pagsamba sa Allah lamang nang wala ng iba. Aywa?
Ang la ilaha illallah ay pinagsisinungalingan nito lahat ng mga sinasamba maliban sa Allah. Ang la ilaha illallah, ang la ilaha illallah ay nahahati sa dalawa. Ang la ilaha, ito ay pinasisinungalingan niya yung lahat ng sinasamba maliban sa Allah. Ang illallah, ito naman ay pinatotohanan nito ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ha? Illallah. Ibig sabihin, siya lamang ang sasambahin, wala ng iba at wala ng ibang katambal. Kaya kinakailangan itong bigkasin ng isang tao mula sa kanyang puso na kagaya lamang na nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung panahon na tinanong na Abu Hurairah radhiyallahu ang Rasulullah. Ya Rasulullah, kanyang sinabi, "Man asadun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah." Tinanong ng Abu Hurairah radhiyallahu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O sugo ng Allah, man as'adun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah." Sino ang pinaka masayang taong makakasama sa iyong syafa'ah sa kabilang buhay o sa araw ng pag-uukom o sugo ng Allah? Sumagot, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Ang sabi ng Rasulullah, ang pinakamasayang tao na makakasama sa aking syafa'ah ay sino man ang sinabi niya ang la ilaha illallah ng tapat sa kanyang puso. Ibig sabihin, kanyang nalalaman ang kahulugan nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Taib, hindi niya ito sasabihin sa dila lamang, bagkus kinakailangan tapat sa kanyang puso ito. Ibig sabihin, pinatotohanan ng kanyang puso ito. At sa iba pang hadith na kung saan ihaharam ng Allah sa impyerno ang nagsasabi ng la ilaha illallah na ito ay ikhlas sa kanyang puso, ito ay tapat sa kanyang puso at inahangad niya rito ang pagkalugod ng Allah. Kanyang sinabi, ang Rasulullah ay nagsabi, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhillah." Yabtaghi bidhalika wajhullah. Ayon sa malapit nitong salin, tunay na ang Allah ay ipinagbawal niya sa impyerno ang sino mang sabihin niya ang la ilaha illallah na hinahangad niya rito ang mukha o di kaya ang pagkalugod ng Allah Jalla wa ala. Subhanallah. Naam. Kaya ating papansinin na ang mga munafiqun, ay sinasabi nila ang la ilaha illallah, ngunit sila ay malalagay pa rin sa pinakailalim ng impyerno nga po. Pansinin natin mga kapatid, ang mga munafiqun na kung saan na sa panahon ng Rasulullah ay nakikihalubilo sa mga sahaba, humahalo sa mga sahaba. Naam, ang mga sahaba ay nagsasabi ng la ilaha illallah, nagsasabi rin sila ng la ilaha illallah. Nagsasabi ng mga sahaba ng Muhammadur Rasulullah, nagsasabi din sila nito. Pero bakit sila pa rin na mga munafiqun ay nasa pinakailalim ng impyerno nga po? So dahil lamang mga kapatid, na kanila itong sinasabi sa pamamagitan ng kanilang dila, ngunit hindi naman nila pinaniniwalaan. Kaya nga nung sinabi ng Rasulullah sa kanila, sa mga musyrikon, o di kaya sa mga hindi mananampalataya, "Qulu la ilaha illallah." Sabihin niyo ang la ilaha illallah upang kayo magtagumpay. Anong kanilang sinagot? "Aja'ala al-alihata ilahu wahida, inna hadha la syai'un ujab." Subhanallah. Suratul Sad, ayat 5. Ginawa niya ba ikang iisa lamang ang Panginoon? Tunay na ang bagay na ito'y nakapagtataka. Yan ang sinasagot nila. Hindi nila tinatanggap ito. Naam. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sa Suratul Safat, ayat 35 hanggang 36. Ayon sa malapit itong salin, tunay na kapag sinasabi sa kanila ang la ilaha illallah, anong ginagawa nila? Yastakbirun. Nagmamataas sila. Subhanallah. At kanilang sinasabi, "Na'am, wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Amin bang iiwanan ang aming mga Panginoon para lamang sa iisang mantutula at baliw? Subhanallah. Tinawag nilang sya'ir ang Rasulullah at Majnun. Mantutula at isang baliw. La hawla wala quwwata illa billah.
Ibig sabihin ng mga walang pananampalataya, pakitandaan nito mga kapatid, ibig sabihin ng mga walang pananampalataya sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tumanggi silang bigkasin ang la ilaha illallah. Bakit? Dahil alam nilang sisirain nito ang kanilang paniniwala at pagsamba sa mga rebulto. At ayaw nilang iwanan ng pananampalatayang ito. Na, tandaan natin yun, ang mga tao noon, mga musyrikon, mga hindi nananampalataya noon, tumanggi silang sabihin ang la ilaha illallah. Ang la ilaha illallah. Na, kasi alam nila na sisirain nito ang kanilang mga paniniwala at pagsamba sa kanilang mga rebulto. At alam natin ayaw nila itong iwanan. Ngayon, tignan natin yung kasunod, istami'u jayidan, Ngayon, pakinggan natin. Ang karamihan sa mga kuburiyan ngayon, yung mga kuburiyon, yung mga sumasamba sa mga rebulto sa panahon natin ngayon, marami sa kanila na ang karamihan sa mga kuburiyon na ito ay sinasamba nila ang mga libingan at sila'y humihingi o nanghihingi ng tulong dito. Sila ay gagawa ng mga tabarruk dito, sa mga libingan na ito. Nagkakatay sila dito at sila ay namamanata rito at sila naman ay subhanallah, nagbabangit sila ng la ilaha illallah, di ba? Nakakarinig tayo ng mga tao na napakaraming beses nilang sinasabi yung la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Ngunit ang nakapagtataka dito mga kapatid, hindi nila nalalaman at naiintindihan ang nararapat sa salitang ito. Hindi nila naiintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang ito. Subhanallah. So kaya't sila sumasamba maliban pa sa Allah mga kapatid. So pansinin natin yung dalawang hinalimbawa natin ngayon. Ibig sabihin lamang, na ang mga walang pananampalataya mula sa mga Quraysh, mula sa mga musyrikun, ay mas naiintindihan nila ang la ilaha illallah. Kaya nga hindi nila sinasabi. Kasi alam nila ang mangyayari kapag sinabi nila ito. So balit, subhanallah, yung mga sa atin ngayon, sabi sila ng sabi ng la ilaha illallah pero hindi nila naiintindihan. La hawla wala quwwata illa billah. لعلها واضح. نعم. Subhanallah mga kapatid. Dahil dito'y nararapat lamang mga kapatid na maintindihan natin na ito'y hindi lamang binibigkas ng dila. Bagkus kailangan nating itong intindihin. Ang salitang ito ay napakadakila mga kapatid dahil ang kahulugan nito ay lubhang napakadakila mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nah. At ang ating patunay sinabi ng Rasulullah, afdalud du'a du'a'u Arafah wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayon sa malapit itong salin, ang pinakamaiging dua, sabi ng Rasulullah, ay ang dua sa Arafah, na dua o Arafah. At ang pinakamabuting nasabi ko, wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli. Ang pinakamainam na nasabi ko at ang mga propetang nauna sa akin ay ang la ilaha illallah. Walang Panginoon na marapat sambahin maliban sa Allah. Maliban sa Allah lamang, wahdahu la syarika la, na nag-iisa at walang katambal. At siyang nagmamay-ari ng kaharian at ang papuri. Subhanallah. At kaya niyang gawin ika ang lahat ng bagay. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahat ng bagay kanyang kayang gawin, subhanallah. Kaya mga kapatid, ang salitang ito ang pinakamaigi at pinakadakilang dua o pag-alala kay Allah. At ito'y pinakamagaan sa dila, sa salita. Ito'y napakagaan. Sa lahat ng dua, sa lahat ng dhikr, ito yung pinakamagaan. Napakaiksing salita na kapag bibigkasin ng isang tao, hindi naman ito nakakapagbawas ng kanyang oras. Ni isang segundo o isang oras, hindi nabawas sa kanyang oras. Hindi nabawasan ng kanyang isang minuto o isang segundo sa pagbigkas nito. Subhanallah. At tandaan natin mga kapatid, na ang salitang ito, ang la ilaha illallah, ay may napakalaking kabutihan sa sino mang naintindihan niya ang ibig sabihin nito at isinagawa niya ang nararapat para dito mga kapatid. Diba? Kaya naman tayong mga Muslim, mga kapatid, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Uulitin natin ang word of the night. Katakutan natin ng Allah at paramihin natin ang pag-alaala sa Kanya at pagpapasalamat sa Kanya. Lalo na po ang pagbibigkas natin, pagsambit natin ng La ilaha illallah. Naam. Kahit pang tao naam, ay nasa bingit ng kamatayan. Nagsasarakal maut na siya, ay nararapat pa rin na ipabigkas sa Kanya ang salitang ito, ang La ilaha illallah. Naam. Sapagkat tinuro ito ng Rasulullah sa atin. Ito ang huling dapat ipabigkas sa taong dinatnan o dinaratnan na siya ng kamatayan. Kanyang sinabi, turuan ninyo ang nasa bingit ng kamatayan sa pagbigkas niya ng La ilaha illallah. Man kana akhiru kalimahu La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Naam. Kallamahu La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sino man ang huli niyang salita ay ang La ilaha illallah, katiyakan makakapasok sa paraiso. Subhanallah. So dahil dito'y matatapos ang buhay ng isang tao at siya'y lalabas sa mundong ito na nabigkas niya ang napakadakilang salita na sa kanya naman itong pinaniniwalaan at pinananampalatayaan na siyang dahilan ng makakapasok siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. So ang La ilaha illallah ay nararapat sa sino mang binibigkas ito na kanyang isagawa ang anumang inuutos ng Allah at layuan ang lahat ng anumang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. At ang pinakauna sa lahat ay ito yung iiwanan niya ang pagsamba sa ibang bagay maliban sa Allah, na kanyang iiwanan namang pagkatapos gagawin niya ang pag-iwan sa mga kasalanan at mga kasamaan. Naam. Ibig sabihin, unahin niyang iwanan ang shirk, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos naman, ay iwanan niya ang paggawa ng mga iba't ibang uri ng kasalanan at mga kasamaan. At pagkatapos kanyang paramihin ng paggawa ng mga kabutihan at magagandang bagay. Dahil tunay po na ang La ilaha illallah, mga kapatid, ay ito ay susi ng paraiso. Naam. Kaya nga't nung sinabi kay Wahab bin Munabbih rahimahullah, naam, isa sa mga naunang ulama, tinanong siya, hindi ba ang La ilaha illallah ay susi ng paraiso? Kanyang sinabi, oo, ngunit walang susi maliban na ito'y merong mga ngipin. Kasi sila ay nagsasabi na, okay lang, datnan kami ng kamatayan as long as masabi namin ang La ilaha illallah. Kahit hindi kami mag-amal. Ano sinabi niya? Oo, ngunit walang susi maliban na ito'y merong mga ngipin. 'Di ba ang susi ay parang may mga ngipin ito? Kapag ikay dumating sa kabilang buhay na may dalang susi na merong mga ngipin ay bubuksan sa iyo ang paraiso. Naam. At kung wala naman itong mga ngipin ay katiyakan hindi bubuksan sa iyo ang paraiso. So ito lamang ay nangangahulugan, mga kapatid, na ang pagbigkas lamang, pagsasabi lamang, pagsambit lamang ng La ilaha illallah ay hindi sapat. Naam. Bagkus kinakailangan merong mabubuting gawain na siyang ngipin nito, na siyang ngipin ng La ilaha illallah. Naam. So, syempre ang pinakauna sa lahat ng mga ngipin na ito ay ang mga obligadong ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman uulitin natin, ang word of the day natin, katakutan natin ng Allah, mga kapatid, at ating paramihin ng pag-alala sa Allah at pagpapasalamat sa Kanya at pagbigkas ng La ilaha illallah. Huwag nating hayaan, hindi kaya iwanan ang pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Suratul Kahf ayat 28. At huwag mong sundin, o Muhammad, ang taong pinalimot namin sa kanyang puso ang pag-alaala sa amin, at kanyang sinunod ang kanyang sariling pagnanasa, at ang kanyang gawain ay nasa kawalan at kapinsalahan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na mga kapatid, tunay na ang pag-alaala sa Allah ay kaluluhan ng mga mabubuting gawain. Naam. Kaya nga ang Allah mismo ay inutusan niya tayo na alalahanin siya pagkatapos ng sala. Ang pag-alaala sa Allah, mga kapatid, ay ito ay kaluluwa ng ating mga mabubuting gawain. Mismo ng Allah,
Inutusan niya tayo na alalahanin natin siya pagtapos nating magdasal. Na. Sa Suratun Nisa 103 aya, kanyang sinabi, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. At kapag, ayon sa malapit itong salin, at kapag inyo nang naisagawa ang sala, natapos na kayo magsala, ay alalahanin ninyo ang Allah habang kayo ay qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Kayo ay nakatayo at kayo habang nakaupo, naam, at habang kayo nakahiga. Naam. Subhanallah. Sa aya na ito ay iniutos ng Allah ang pag-aalaala sa kanya pagkatapos ng obligadong sala. Naam. At panatilihin ng isang tao ang pag-aalala niya sa Allah sa loob ng masjid at sa labas nito. Sinabi ng Allah sa araw ng Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Naam. Sa malapit itong salin, kapag natapos na ang sala, magsikalat kayo sa lupa at hanapin ninyo ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, ang karugtong ng ayat, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Inyong alalahanin si Allah ng palagiang pag-alaala, baka sakali kayo ay magtagumpay. So subhanallah, sa labas at loob ng masjid, ipinag-utos sa atin ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Kahit nga nung sa masjid at tungkol sa masjid, sinabi ng Allah, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sa Suratul Nur ayat 36 hanggang ika-38. Ayon sa malapit nitong salin, at sa mga bahay dalanginan o sa mga masjid na pinahintulutan ng Allah na ito'y itayo at alalahanin dito ang kanyang pangalan. Niluluwalhati siya dito sa mga umaga at gabi. Mga lalaki na hindi nila naaabala at nalilihis ang kanilang mga kalakal at kaninda para sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagtayo ng sala, pagbibigay ng zakah, sila ay natatakot sa araw na matutuliro dito ang mga puso, ibig sabihin sa muling pagkabuhay. Naam. At sa mga mata na sobrang takot upang sila'y gantimpala ng Allah sa kanilang mga pinakamabubuting gawain at dagdagan niya sa kanila ang kanyang biyaya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, binibiyayaan niya ang sino mang gustuhin niya ng walang pagsukat. Subhanallah. Dahil dito mga kapatid, palagiin natin ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin natin ang Allah habang tayo'y nakatayo, habang tayo'y nakaupo, habang tayo'y nakahiga at habang tayo'y naglalakad. Ating alalahanin ng Allah sa ating mga tindahan, mga kapatid. Alalahanin natin ng Allah sa ating mga trabaho, sa ating mga gawain, sa ating mga pamamahay, sa ating mga pinagkakaabalahan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Paramihin natin ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian at magpakailanmang pag-alaala upang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maliwanag, naam, ang ating mga puso at kanyang gawing maayos ang ating mga gawain o mga trabaho. Subhanallah. At alamin natin mga kapatid na ang pinakamabuting salita, naam, ay ang salita ng Allah at ang pinakamabuting gabay ay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pinakamasamang bagay ay ang mga binago sa relihiyon at ang lahat ng binago o bid'ah ay pagkaligaw, mga kapatid. Kaya naman nararapat sa atin na kumapit tayo sa isang grupo ng mga Muslim o sa jamaa ng mga Muslim dahil tunay na ang kamay ng Allahu Jalla wa Ala ay nasa jamaa o sa grupo ng mga Muslim at sino man ang humiwalay sa kanila, katiyakan ay siya ay humiwalay na sa relihiyon ng Allah at siya ay mahuhulog patungo sa impyerno nga po. Bilang panghuli mga kapatid, ang word of the day, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at palagi natin siyang alalahanin at palagi tayong magpasalamat sa Kanya. Ilahuna, نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يرزقنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا
Assalamualaikum warahmatullahi jami'a wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ng ibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. At alam naman natin na siya po ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. At kung maaari lamang po ay ating itong isulat sa papel upang atin itong maitanong sa ating mga susunod na tagapagsalita. So hanggang dito na lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil sa inyong kaalaman na naibahagi sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikhana, ay aming inihiling po sa inyo na magbigay ng panghuling salita at pangunaan po kami sa kafaratul majlis. طيب ربما أنت مريض يا أخي الفاضل شفاك الله شفاء عاجلة. Hiling-hiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang ating mabubuting gawain katulad ng ganitong pagtitipon bilang kabilang sa timbangan ng ating mga mabubuting gawain sa kabilang buhay. Allahumma amin. At gayon din na bigyan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin at sa inyo ang pagmamahal sa palagi, ang pag-alala sa Kanya, especially ang pagsasabi ng La ilaha illallah sa anumang oras, anumang sitwasyon, anumang kalagayan na meron tayo. Siguro hanggang dito na lamang. Gantimpalaan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pakikinig. Jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum jami'an. Ilahuna kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.